Uy, kamusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kami gustong pag-usapan. Dahil never namang nawalan. Kami nga pala yung source. Ako si Raf. Ako si CS at kami ay mga stand-up comedy buddies na naisipang mag-podcast para makisawsaw sa mga walang kwentang problema, Amen, mga brother. issue, at magbigay ng walang kwentang payo. Hindi na ba natin sinasabi na nagkukumustahan tayo? Sige, tanong na lang kita. Kumusta, pare? Sige, wag natin sabihin nagkukumustahan tayo. Oo. Kasi kailangan yun. Ginagawa namin yun para makapag-warm up kami. Kasi ito nga pala, ire-rebrand na namin yung podcast sa mga nakikinig. Kami na ang Just Woke Up Podcast, pare. Nung pag-gising ko, pag-check ko dun sa phone ko, on the way ka na. Tumayo agad ako eh. Pero feeling ko, sinasabi mo lang yun, pero hindi ka naman talaga on the way. Pababa na ako ng hagdan. Pupunta ka na ng banyo. Just woke up. Isang kakagising lang, isang wala pang tulog. Puyat, no? Nag-work ka kagabi? Ay, loser. Ayos. Puyat na naman. Kumusta, pre? Ano mga pinagkabalaan? Anong bago sa'yo? Simula nung last recording natin, marami akong Hindi ko na nga alam kung kailan yung last recording kasi napaka-irregular ng time natin ngayon. Basta maisipan namin mag-podcast papodcast kami. Hindi, basta meron tayong entry this week. Pero hindi ko nagugustuhan yung schedule natin. Feeling ko kailangan natin gawan ng isang mas stricto na. Kasi, life happened. Yeah. Anyway, go ahead, pre. Kailan ba yun? Sunday ba? Nag-inom kami. Saan nga ba kami pumupunta lagi? Yung sinasabi ko, Pasay ba, Paranaque? Pasay yata. Paranaque yata. Paranaque ba? Paranaque. Oh, yun. Ngayon medyo lumayo kami. Las Piñas naman. Yun pa rin, tao na yun. Ibang namimihasa na siya. Siya kaya lumapit, no? Hindi, ibang host naman pero katrabaho pa rin ni Ira. Kasi magkakahiwa-hiwalay na sila ng team. Dahil? Na-dissolve yung account, parang gano'n. Malungkot sila. Kasi, pero same company pa rin? Same company pa rin. Tapos, totoo palang lugar yung Las Piñas, Akala mo fictional lang. Alam ko sa libro lang na parang Narnia, gano'n. Yung papasok ka na sa Inidoro tapos pumunta ka Las Piñas. Ngayon iniisip ko, hindi pa ako nakakarating yung Las Piñas. First time ko lang din nakarating. Layo pala nun. Malayo ba? Sobra nag-grab kami. Saturday, 800. Saan ang Las Piñas? South. Tapos, tabi ng Paranaque? Parang ganun. Magkakatabi sila. Paranaque. NCR yan? Oh, yeah. Oh, Las Piñas City. Yeah. Pero parang binabastos natin yung mga taga Las Piñas. Parang pateros. May sinabi si James. You don't belong here. Sabi ng mga Pasig, Makati, pag sila, grupo sila. Bakit sa pateros? Ayaw nilang Hindi kasi di ba yung pateros di naman city. Talaga ba? Yun lang ang hindi city dito sa NCR. Pateros. Pero parte siya ng NCR. Part siya ng NCR. Tapos siguro pag sila Grand Eyeball. Pag dumating si Pateros, ginagawa mo dito. Hindi ka NCR yan. NCR niyan. Hindi ba nadadaanan yun sa expressway? Kailangan ibang... Parang di pa ako nakapunta dun bihirang makapunta. Ang pinaka-south sa akin yung yung mall. Alam mo MOA? Hindi. Yung mall. South Mall? Hindi. Yung dun ka sasakay papunta ng Enchanted. Hindi ko alam. Basta may mall dun na parang Ever type mall. Parang ganun. Star Mall? Oo, yata yun ata. Yung malulungkot na mall. Alam mo yun? May mga multo sa sinehan. Yung basta may Jollibee lang, okay na. Mall na kami. Parang Ever dati yung dito. Oo. Grabe yun. Napakalayo. Anyway. So yun, nag-inuman kami mula gabi hanggang umaga. Dahil nag-dissolve yung account nila, nag-inuman kayo, ganun ba? Parang parting. Pero same office sila. Same office. Pero ang maganda dun, yung ibang mga nag-resign, 4 yata yun, nag-resign, na before pa nito ma-dissolve yung account, kasama pa rin nila, nagpuntahan para get together na rin. Iba yung samahan nila ay sa dun sa work nila. Para magkakatropa na. Pero pag alam mo yun, pag magkakaiba na kayo ng account, hindi na kayo mag-uusap tingin ka rin. Kayo, close kayo by proximity. Pero pag, yun yung sad truth Pero totoo, kasi parang wala na ring sense na makipagkita ka. At least pag tinitignan ko, nagsasalita ako para sa sarili ko. Na halimbawa,
nalipat ako ng account. Tapos, hindi naman close tayo, pero hindi tayo close enough para magkita. Ulit. Or take ng time para magsabay-sabay mag-lunch. Kasi isi-schedule mo yun. Ako lang yun. Ganun ko lang tinitignan. Pero yung kanilang ganda kasi kahit wala na sa company yung iba, bumabalik-balik. Dahil, ganun ba ka-solid yung samahan? Para na silang yun yung napansin ko, naging family na sila din. We are family. Vin Diesel ba yan? Naging family na sila. Pero yun mo, may nag-inuman. Nag-iyakan. Ganun. Talaga? Oo, nag-iiyakan sila din. Yung iba nag-aaway. Para magkakapatid. Nag-aaway din? Para magkakapatid sila. Ang kulit nga. Merong naglabas ng heartache niya. Hello? Dahil, anong heartache niya? Pag-usapan natin dito, bro. Wala tayong respeto sa ano. Meron mga bago niyang misadventure sa bago niyang company, mga babae na nakilala niya. Ayun lang. Basta nalayuan lang ako sa Las Piñas. Magkano po masahe? Sabi mo sa Grab. Sa Grab 800 papunta. Tapos 1,000 yung pabalik. Yan yung point ko. Hindi ako gagastos ng 800 para makita yung mga tao na yan. Talaga? 800 pare. Share naman kami. 3 kaming nag-share. Okay. Tapos pabalik 800 ulit? 1K. Mas mahal. Grab din? Grab din. Well, napaka-convenient ng Grab. Kasi, imbis na... Ngayon mo lang na-discover yan. Na-convenient. Kasi papasukin nila yung lahat ng kaasulok-sulok para sunduin ka, ganyan. Hindi tulad yung kapag magko-commute kayo. Nagta-taxi ka pa ba hanggang ngayon? Nagta-taxi pa rin kami. Hindi. Bakit? Hindi ako naipagsalanguha sa mga taxi driver. Para sa akin, sila yung pinakamababang uri ng mga driver. Ito. Bakit? Hindi lang sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo. Ata. Kasi may nabasa akong dati mahilig ako magbasa ng mga travel vlogs. Yung mga short stories, misadventures nila. Tapos, nalala ko yung The Poor Traveler. Alam mo ba yun? Sila Yoshiki yata yung pangalan mo. Basta, meron siyang, bakit ko ba tinatanong? Basta, yung isa doon, meron siyang sariling vlog. Tapos, binabasa ko yun dati, yung mga vlog niya. Tapos, may nagkwento siya tungkol sa taxi na universally daw, or at least dun sa mga napuntahan niyang bansa, na sobrang dami na yung common denominator daw mga scammer, yung mga taxi driver. Hindi yung scam yung parang mapagsamantala. Yun yung word. Mapagsamantala sila na palaging gusto nila ito yung babayaran mo, gano'n. Kasi required tension. ba? Required ka taxi driver. Sa Baguio, hindi. Pero, alam mo yun, doon lang pala ako nagpa-taxi sa Baguio. Pero dito, or siguro kahit sa abroad na rin, hindi ko ginagawa. Hindi ako nakipagsalamuha sa kanila kasi nilalahat ko ng taxi driver. Wala na exception sa akin. Lahat kayo mga mababang ori mga driver. Guys, cancel nyo na ako mga driver. Pero ayoko talaga nakipagsalamuha sa mga taxi driver kasi feeling ko, lalo na dito, irita ako na kailangan mong sabihin mo na kung saan ka pupunta bago kanila paupuin. Napipikon ako. Kaya I'd rather pay premium yung Grab para lang hindi ko sila makasalumuha. Parang okay lang sa akin gumastos na malaki. Kunyari, kasi mas mura pa rin sa taxi kung metrohan. Totoo. Halimbawa, dito lang sa Metro Walk hanggang sa bigay ka ng random na area. Pasig din yung Metro Walk. Hindi, dito sa loob. Pasig Manggahan. Sabihin natin Green Hills hanggang Metro Walk. Sabihin natin ang taxi, pag tinaxi mo yun, sabihin natin mga 90 pesos, 100. Kasi malapit lang, diba? Pero kung sa Grab, 300 yan. Mag-grab ako. Talaga? Oo. Para lang hindi, pero papayag sila sa malapit no? Sige, iba na lang. Green Hills hanggang Marikina. Ang babayaran ko doon, sabihin natin sa mag-taxi 300. Okay lang sa magbayad ng 500, 600. Sa Grab. Para lang di ko sila makawas. Kasi, pag halimbawa ganun yung Marikina, sabihin mo, may ganun, may mga sinasabi sila
palagi na layo, gumagano. Traffic putang ina dun. mo, wag ka nang manayo, putang ina mo Traffic talaga. dun, sir. Naiirita ako. Gagalit Pero ako. may mga Pero ayoko talaga mababait talaga. naman. May mga mababait. Hindi, Yun nga ako lang. nga, ang sinasabi ko, nilalahat ko na. I'd rather not na may pagsalamuha sa inyo kasi wala akong good experience sa taxi. Ever. Meron yun dati. Nag-taxi ako. So sabi niya sa akin, plus 50 ah. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, umuulan eh. Mahal ba gasolina pag umuulan? Hindi ko maintindihan. Yung mga ganun, kabulshitan. Na yung 50 plus 50 na yan, I'll happily pay dun sa Uber or sa Grab. Kesa dun. Gets naman. Alam mo yun? Nakakabobo kasi yung mga taxi driver. Meron kami nasakyan na ganyan nung yung bayaw ko na, yung asawa ni ate. Sinamahan ko sa Intramuros, yung DFA ba? Hindi siya, DFA yata. Magre-renew ng visa, parang gano'n. Saan? Sa Intramuros. Hindi, sa Amerikano kasi yun eh. Talaga. Mag-extend pala ng... May bayo ka palang Amerikano. White? White, Tapos mag-extend siya ng visa. Dito? Dito na ba siya based? Pero matagal na to, mag-extend siya ng stay dito. Sinamahan ko sa DFA. Kaya ka ba may pinsan dati na yung dinadala niyo sa school? Yun yung anak? Hindi ko pinsan yun. Iba yun. Yung... Pinsan ng kaklase ko yun. Okay. Mali pa na yun. Pagkakalala. Okay. Anyway. Kasi extend ng visa. Ang laking tao nun eh. Tapos, sumakay ako sa harap. Ako yung kinakausap ng driver, sabi. Sir, plus 50 kasi Sabi ko, sige. Diba? Yung mga ganun. Tapos, nung bababa na kami, siya yung kinausap na Sir, plus 50, ganyan. Ayaw pumayag. Hindi mo malalamang. Tumawag ng hey officer. Tapos binigyan niya lang ng barya. Siguro 20 pesos na barya lang yun. Nabigay niya. Tayo na ako, kukunin ko yung 50. Tapos isa-straight ko. Ilalapat ko yung malutong. Sasampal ko sa kanya. Putang ina mo yan, 50. Ayaw talaga sa sa mga taxi driver. Alam mo yun, yung sisilip ka, boss, may gamol, gagano ka. Napipiko na ako pag ganun. Kasi hindi dapat ganun eh. Dapat sasakay ka lang. Tapos sasabihin mo, mega mall. Saka kayo aalis. Hindi mo ginagawa yung sasakay ka na lang agad tapos. Sa bagay ginagawa ko. Ganun lang. Yung sasakay lang. Tapos saka mo sasabihin. Kasi yun din. Siguro may pamantayan ako ng pagiging taxi driver. Kasi nanggaling ako sa lugar kung saan notorious yung mga driver na mababait. Susukli. Napipiko na ako sa mga ganun. Lahat kayo, kung naririnig nyo ako, kung nakikinig kayo sa podcast. Habang nagdadrive. Habang nagdadrive, mga mababang uri kayo ng mga driver. Shots fired, and I don't give a fuck. Anyway, pre, Las Piñas. Nag-grab kami. Wala. Ayun. Sobrang lasing ko na naman. Alam ko, malalasing ako pero iba pa rin yung ng alak eh. Tapos hindi ko na-enjoy yung sinigang. Ba ininom nyo? Alfonso, 13 bote ata. Ang dami. Ang dami din namin. Ang nyo ba? Ang goal nyo ba pag nagiinuman malasing? Dapat yata. Walwal. Kasi hindi pa pwede magkikita-kita lang kayo, chill lang, tamang kwentuhan, hindi yung oy, hindi ka pa sumasyot yung ganun. Nag-aanohan kayo? Pupulisan kayo sa ganun. Pag yung halimbawa, shot na isa, tapos gakwenta siya, ibababa yung baso, tapos tuloy yung kwento. Uy, shot mo muna. Parang yung mga college. Shot mo muna. Pinapansin nyo yung alak. Ang tagal kasi, yung iba kasi, yung kasunod niya, sabi niya, shot mo muna, ako na yung susunod. Tagal ko. Hindi nila magkanya-kanya. Kanya-kanyang baso. Baka marami masyadong baso. Yung plastic, Yung plastic. Mas masarap ata pag may laway ng iba. Tama, no? Oo. Kaya din ako nakapag-inuman. Gusto ko malasahan yung laway na iba. Yung bacteria ng iba. Chill na lang kayo uminom po dyan. Yun. Kanya-kanya. Kasi ganun ang ginagawa. Hindi na kami nagpupulisan eh. Uy, hindi ka syumasyat Hindi, wag ka syumat. Puntang sa sa amin, at least sa amin sa circle namin. Hindi na kami nagpupulisan. Kung uminom ka. Kung ayaw mo, di ba mo. Kanya-kanyang baso na gano'n. Kanya-kanyang baso. Ano ba yung sasabihin ko? Ayun kasi nag-offer yung host ng kumbaga, kung ayaw nyo umuwi, dito na kayo magstay para kahit magwalwal kayo. Ganun. Kaya, walwal na rin ang kinalabasan. Kinaumaga na kayo umuwi? Tapos, hindi ko na-enjoy yung sinigang. Anong sinigang? Nagluto kasi ng sinigang yung host eh. Parang sabaw. Tanghalian na rin. Tanghalian.
Tapos, masarap yung sinigang pero hindi ka na-enjoy kasi maano yung chan ko yun. Parang weird na maasim yung papakain sa'yo. Oh, pero nangangasim yung chan mo, di ba? Yeah. Pero okay lang, sarap. Lugaw sana, gano'n. No? Lugaw? Next time, Walang lugaw sa Las Piñas. Talaga? Oo. Ano lang, the porridge. Alam mo ba, may na-chismis yung host sa akin na pwede ko kayong sabihin to. Ha? Pwede ko kayong sabihin. Ikwento mo na ako na sige. Ako na magde-decide sa editing bay. Kung isasama ko. Ito kasi, di ba ang mga tao dun sa Las Piñas, mga Villar. Yung mga parang dynasty nila. Aguilar Villar. Conspiracy theory ba to? Hindi, totoo to. May putang. Tapos, maraming lupa sa Las Piñas na nagmamayari ng camellia, gano'n. Hindi, dati wala pang nakapangalan. Parang mga walang title na lupa. Ang ginawa ni Villar, naipangalan sa kanya. Baka binili niya? Hindi, kasi siya yung nakaupo eh. Naipangalan na sa kanya. Kaya marami silang lupa. Ano to, known secret to? Oo. Kaya hindi siya nanalo daw nung presidential election nung tumakbo. Talo siya sa Las Piñas. Dahil alam mo yung mga kaano niya. Oo, kasi yung mga ginawa niya. Kasi kailangan niya ng camellia homes, bro. Kailangan niya magpalaki ng subdivision. Kinamkam niya yung lupa eh. Nanakain. Kinimkim, ay kay... Kinamkam. Ano yun? Come. I'm coming. Kinamkaming! Tawag dito. Naichismis. Ano niya? Inangkin niya. Yun yung kinamkam. Kasi pag, ano itong tipak ng lupa na to, walang pangalan to, walang titulo. Akin na to. Kahit may kapal na mukha, ang sarap sa pakin. Kaya dumami daw yung lupa nila. Ayun lang. Nakaka-disappoint. Sunday to? Sunday, oo. Magre-record dapat tayo nun, So, Monday na kayo umuwi? Oo, Monday na. So, hindi ka rin pala prime mag-record nung Monday kahapon? Hindi. Kasi, okay ako pag gising ko ng Hindi, pauwi pa lang kayo nun eh. Oo nga, no? Hindi, Saturday. Kayo pumunta doon? Disoriented na ako sa araw. Ayun, Saturday kami pumunta, linggo ng umaga, umuwi. Parang ano yun yung Las Piñas, parang Wakanda yun. Hindi mo alam Hindi mo alam kung anong oras na din. Akala mo normal lang na lugar, tapos pagpasok mo po, ang dami pa ng block. Ang dami ring subdivision, ganun. Villar yun eh. Oo. Oo ba dyan sa mga... Camellia. Hello po, Manny. Sana all. Taka nang yan, no? Garapal sa sa lupa, no? Mayaman na sila ngayon, lalo. Ikaw man, kumusta? Bago tayo mapunta sa... ako? Ano ba? Sa political. Oh. And then, ano ba mga ginawa? Dalawa lang actually, yung highlight. Una yung kay Durf, yung last special niya. Last 1 hour special niya dito sa Pilipinas bago siya mag-migrate sa Estados Unidos. Sa Wakanda. Sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Nag-special siya. Tapos, nag-offer ako na mag-picture. Kasi may kasalanan ako kay Durf eh. Pwede mo bang i-reveal yan? Oo naman. Sa Soler, sabi niya, videohan mo ako. Yung sa set niya. Binidyohan ko. Tapos, pag-stop ko, naghang yung phone. Tapos, nung siya naghang na, nagpapanik na ako. Talaga ayaw, hindi mapindot, gano'n. Tapos, nung gumana na, hindi nag-save yung video. Kaya, alam ko masama yung loob sa akin ni Durf. Kaya, gusto kong bumawi sa kanya. Pero di mo naman kasalanan. Pero kasi, ikaw yung may hawak eh. Last touch. Phone ko kasi. Phone. Kung phone niya siguro okay lang. Gano'n. Pero sinabi ko sa phone. Dapat sinabi ko. Basta wala siyang copy. Nung wala nag-video sa kanya. So, siguro masama yung loob. Wala bang yun? Walang video yung show na yun? Yun din yung tinatanong ko eh. Pero sabi sa PNA daw yun eh. Baka ilalabas daw na ano mo yun? Pay-per-view. Ganyan. So, ayun. So, nag-offer ako na mag-picture dun. Sabi niya pa, wala na akong budget kasi may video. Sabi ko, free na syempre kasi parting gift ako. So, punta ko dun. Sobrang nagustuhan ko pati yung pag-edit ko dun sa mga video. Pero sumasama yung loob ko, wala nagpo-post sa kanila. Ewan ko nakarating sa kanila yung link kasi sinend ko kay Ray. Sinend ko kay Durf. Si Durf, sinend nga lang niya. Wala nagpo-post, pre.
Baka busy. Sumasama na yung loob ko. Ipa-post ko. Ay, pangit ba? Ako na lang magpo-post. Naka 350 frames per second yun, pre. Nagfi-freeze sila pag pinicture mo. Kahit gano'n nila yung kamay, malinaw. Ano ba nagpo-post? Sumasama na yung loob ko Send mo sa akin yung link. Ako na lang magpo-post. Poka na. Kasi yung kagabi, ano ba ngayon? September 19? Monday kahapon, September 18. So, umattend ako sa concert ni Post Malone. Sobrang, nung una ko nakita yun, sinabi sa akin ni Ali. Kasi Ali nakakita ng ganun yung mga concert. Sabi niya, pupunta si Post Malone. Sabi ko, G ako. Sabi ko. G na ako agad kasi si Post Malone, hitmaker. Tapos, minsan lang siya pupunta. Siya na yung lalapit, ayaw mo pa rin. Ganun. So, sabi ko, medyo mahal yung Gen Ad, 4K. Baka mahal. Mahal nga, pero hindi sold out kasi may mga nakita ko mga seats sa baba. Yung tiga 18,000, naintindihan ko na walang bibili. Wala masyado. Pero siguro 95% sold out. Hindi fully sold. Yung VIP, ang dami. Anyway. Tapos, yun nga yung sinasabi ko sa'yo off-air kanina, na simula Gen Ad hanggang dun sa lower box, same experience lang pag tinitignan ko. Kasi maliit pa rin naman. Unless siguro kung ando ka sa pinakagilid na malapit sa stage. Pero same experience lang from lower box to general admission. Ang pinagkaiba lang talaga pag VIP ka or tawag dito? VVIP. Or Gen Ad. Yun lang. Para sa akin na hindi nagpipicture, hindi nagvi-video, nanonood lang. Exaggeration yung hindi nagpipicture kasi nagpicture ako Mga 5. Ganun. Tapos nag-try ako mag-video, sinubukan ko. Tapos nung magta 30 seconds na, sabi ko sa sarili ko, ba't ko ba ginagawa to? Tapos tinap ko na lang. Mga 10 seconds pwede na. Hindi na ako nag-video. Kasi pag iniisip mo, mas magaganda yung mga camera ng mga katabi ko. Kaya pag gusto ko makita ko kung gusto ko i-relieve, pupunta ko na lang yung profile nila. Nangyari, titignan ko na lang yung mga hashtag. Ganun. Pwede ko naman i-relieve yung moment. Pero mas nag-enjoy ako. Tapos yung mga nasa harap ko ganun, hindi nag-video, nanonood lang din. Kumakanta. Ako hindi ko alam yung mga lyrics Ba't ka nanood? Fan ka kasi talaga niya? Si Post Malone yun. Hindi ako die-hard fan. Kasi kung die-hard fan ako, nakikikanta ako kasama ng mga tao. Nakikivibe ako. Parang yung Bruno Mars. Parang, alam mo yun, alam mo yung lyrics na mga kanta niya. Ganun. Pero nag-enjoy ako. Kasi napakinggan ko rin kasi yung podcast nila. Cool dude talaga siya. Post Malone. Sa podcast ni Rogan. So, cool dude talaga siya. Tapos, the whole time naninigarilyo. Ang astig niya rin tingnan. Meron siyang cool factor talaga. Tapos, naninigarilyo siya bang nag-concert. Ayun, tapos may banda siya. So, alam mo yun, hindi lang siya. Hindi ba siya solo artist? Solo, pero may mga sessionist parang ganun. May banda pa. Parang Bruno din. May banda siya. May orchestra nga Ayun. Orchestra. Basta yung mga may mga cello, may violin din. Ano pa ba nilagay ko dito? Ayun, yung pagiging performer niya, walang dress code kahit anong suotin niya. Kahit maghubad siya. Nakasando nga lang siya no white Tapos naka-shorts, naka-sapatos. Ganda ng ganong level siguro ng pagiging artist. Sumasayaw lang siya. Nag-enjoy lang siya on stage. Pero nakakapagod. Taxing din 1 hour 30 minutes din yung show Tapos may Pilipina na pinaakyat kasi nagdala siya ng post. Parang sabi niya, Post Malone. Austin, sabi niya. Austin yung real name niya. Post Malone. Austin, I'll play this so-and-so song for you. Hindi ko alam Tapos pinakyat niya. Tapos sila. Nagkumanta. Hindi magaling yung babae, pero alam niya yung chords. Hindi yung ibang strings nga hindi tumutugtog Parang pagka strum niya. Yun ba yung tawag? Strum. Strum niya. Yung isang tunog. Ganun. Isang tunog nung isang yung string. Ganun. Pero kahit nagkalat ka, tas gagi. Diba? Idol mo naman kumakanta si Post Malone habang naggigitara. Okay ka lang. Ka-jam mo yung idol pag mo. Marunong lang din ako, tapos ako yung nasa posisyon niya, hingi ako ng sigarilyo Mas mag-iyosi kami, tapos sisigaw ako, lasan chongke, sabi ko. Ang dry pa nung paghawak ng babae yung mic, hi guys, my name is Tina ata. Dreams do come true. Ang dry Parang may pagkakataon ka nung mag-hysterical. Ano pa ba? Ayun, so, sabi ko nga kanina
Hindi ko alam yung lyrics. Siguro alam ko yung mga chorus. Yun lang masusundan ko. Pero kasi hindi yung level ng mga tao sa paligid ko na kinakanta nila yung line. Tapos meron yung pag magsa-stop si Post Malone, yung parang song break, tapos biglang sisigaw ng tao yung next line. Parang astig, kung alam ko. Siguro. Ano bang mga kanta niya? Yung sikat. Alam ko may isa akong White Iverson, congratulations. Better congratulations. Now. Circle, maganda yung Circle. 24K. Rockstar. 24K. Iba yun eh. Ay, ba pala? Si Bruno, ano yun eh. Si Mars. Ay, yun lang. Parang nasabi ko ni mga, walang dress code, si on stage. Di alam lyrics, BFN, yun eh. Hindi ako nakapag-open my class. Bakit nga ba? Tuesday. Asan ba ako last week? Alam ko na. Sira yung globe niya. Tama. 3 araw pa lang walang net. Kaya din late yung upload na. Ayun na ba? Hindi ako nakapag-work. Hindi ako tawag dito. Anything. 3 days na walang net. Ano pinagkaabalahan yun? Habang wala kang internet. Tama, nakakatawa, gago. Nung gabi na wala kaming net, tapos tanggap na rin ni Ali na hindi siya makapag-work. Nag-walking kami. Kung saan. Naghahanap lang kami ng trip. Nung pagkakabalan. Nag-wings kami. Gano'n, naglakad-lakad kami. Nag-walking kami dito sa atin. Alam mo yun, nababaliw ka na kasi wala akong magawa sa bahay. Kaya nang hirap ng walang internet. Parang feeling ko caveman ako. Sinubukan ko magbasa, hindi ko kaya. Bakit? Hindi mo na kailangan ng internet din eh. Oo. Pero hindi ka pa rin makapag... Tapos the whole time iniisip ko yung work ko kasi may mga pending ako na work. Tapos hindi ko ma-send. Tapos alata na na-frustrate na yung client kasi ang tagal. Walang magagawa eh. Internet. Punta nga ako sa inyo, di ba? Punta ako dun para mag-upload ng project ng video. Hindi ka rin nakapag-sign up nun? Ayun. Inaabangan ko. Kasi dito sa apartment namin, walang data signal. Kahit anong? Meron, pero mabagal. Tapos nung inaabangan ko yung link, pag tap ko, hindi naglo-load sa Facebook. Sabi ko, putang, hayaan mo na. Dito na lang sa bahay. Sabi, nagbubuisit na ako. Hindi na ako nag-sign up. Yun lang. Yun lang yung mga nangyari sa akin. Tagal lang natin hindi nag-record Tuesday na ngayon. Kailan kayo natin ilalabas? 1.5 week na. Hindi, magagawa ko to. Anyway, 30 minutes. May newsfeed ba tayo? Meron. Bago pala tayo mag-newsfeed, babatiin ko lang si Ira ng happy anniversary. Anniversary namin ngayon eh. Wala naman nakatutok na baril sa'yo Parang ninenervyos ka. Happy anniversary sa inyong dalawa, pare. Ilang years na kayo? 7. Tagal nyo na pala. 7 year each. Ano may 7 year each? Hindi ba? Sige. Hindi, may joke ako dito pero sa open mic na lang. Kasi hindi na naman ako pag-sign up kahapon. Dahil? Tulog na ako nung na-post yung sign up sheet. Sayang. 20 minutes. Pero next, bawi next time. Okay. Ay, punta na lang mamaya. May Cinema 76. Anyway, may newsfeed tayo, Kamo? Oo, meron. So na ang ating newsfeed. Las Piñas Hindi. Neris, ano ba to? Kung nakita mo, yung 1K meal plan ni sinabi sa akin ni Ali, pero realistic pa talaga siya. Pero para mabigyan kita ng ibigay mo nga sa akin yung whole yung menu. Menu. Hindi, una sa lahat, ba't niya ginawa yan? Ayon sa kanyang post, na hindi ko na mabuksan eh. Dinilit niya na? Dinilit na. Walang screenshot? Wala kang makikita? Meron, marami. Alam mo naman sa Facebook. Oo. Internet. Nanalo na naman ang internet. Sabi niya kasi, ito yung caption eh. Ito na ang Neris sample, weekly meal plan. Para sa mga nanay na mamamalengke bukas pagkatapos ihatid ang mga bata sa school. Ito na, pakiprint na po ito. Kompleto pati palengke list. Nagtry ako mag-budget ng 1,000 pesos for a week. Kung may sukli pa yan, pwedeng pangdagdag merienda o baon ng mga bata. Ito, namamalengke ka din ba? Siyempre, hindi. Yung namin, yung mga poultry ba, frozen goods namin. Ang bumibili yung magulang ni Ali. Pag namamalengke sila, sinasabay na kami. So, ayun. Dito sa kahit, yun ba yung ibang itlog? Talipapa, yun, gano'n. Nagagan. Pero yung namamalengke, ayoko nga sa palengke. Bakit? Nababahuan ako. Hindi ko matiis. Yung sa mga meat lalo na yung sa Baguio, ang baho ng palengke sa Baguio kasi palaging moist, palaging basa, yung putik-putik, ganun.
Yun yung, basta may amoy yung, palengke, yung wet market sa Baguio na hindi ko talaga gusto. Mas sobrang, at the time, pag pumunta. Ewan ko lang ngayon. Pero, ayun, hindi ako naman malengke, pare. Elaborate. Ang amoy ng karne pag pawis ka, tapos pumunta ka sa palengke. Kakapit sa damit mo yun. Talaga? Naranasan mo na ba yun? Hindi pa. Naranasan ko na yun. Hindi ako nagsistay doon long enough para kumapit yung... Kakapit talaga siya. Tapos ayan, ito na nga. So, sa mga namamalengke dyan, mga mommies. Ang breakfast nila, Monday breakfast, scrambled eggs with tomatoes and onions, served with rice. Lunch, ginisang munggo. Dinner, leftovers. Yan, medyo okay pa dito. Ito, breakfast, Tuesday, lugaw with a boiled egg. Lunch, pork sinigang. Tapos dinner, leftovers. Breakfast ng Wednesday, peanut butter sandwich. Lunch, fried bangus. Pwede mo nga skip lahat ng breakfast na yun. Kape pero, lang. Kawawa yung mga bata. Walang sustansya. Pag di ka naman kumakain talaga, pasok yun pag bilang magulang. Parang konti lang yung kilala kong adult na kumakain ng breakfast. Mga tanghali na gumising ganun. Hindi sa tanghali gumising. Hindi talaga, kape lang talaga yung breakfast. Yun yung normal. At least dun sa mga pinasokan ko na corporate, wala talaga nagbe-breakfast pare. Siguro recess wag ganun, yung maglalagin lang tapos pupunta ulit sa pantry, magkikwentuhan, kakape, ganun. Minsan wala na rin oras. Biscuit, ganun. Wala, yun nga yung oras, yung kalaban. Pero, go ahead, pre. Sorry. Ayun, lunch, fried bangus, dinner, leftovers. Tas, ano ba to? Thursday, corned beef with rice. Yung breakfast. Yung lunch, giniling na baboy. Dinner, leftovers. Puro leftovers ang dinner nito eh. Yung breakfast ng Friday, champurado with toyo. Yung lunch, tortang talong. Breakfast ng Saturday, tuna sandwich. Parang lagpas, hindi pa umaabot ng ng 1K. 1K. Tapos yung magugulat kayo yung last day. Order sa Food Panda, Jollibee. Samgyup. Samgyup for 2. 699 sa Mabeob. Masarap yun Masarap ba dun? Na-try nyo na? Hindi na-try na namin. Hindi pa naman sa buwan. Pero yun talaga na. Lunch ng Saturday, chicken tinola. Breakfast ng Sunday, oatmeal with banana. Tapos lunch, escabeche. Tingin mo. Wala akong nakikita mali. Ano ba anong kinakagalit mo? Sample ng comments. Sige, gusto ko ng sample. Ito. Rich people making a content about the situation of the poor. Isa pa, breakdown please and share the market where you bought your groceries. Tapos, isa, this is the malungkot and deprived Neris meal plan, lols. Kahit hindi naman mumurahin naman yung mga May mahal ba dun sa mga? Merong nag-post din kasi yung corned beef na sinasabi niya dito, parang kahit yung pinakamurang corned beef, mahal na rin ngayon sa taas ng bili. Okay. Sige. Yun yung general yung sasabi, bakit gumagawa ng meal plan yung mayayaman? Yun ba yung gusto nila sabihin? Yung isa, mayroong isang nag-comment na sobrang hindi disoriented yung term Masyado silang labas sa realidad. Ang tawag sa ganun? Out of touch? Out of touch sa reality. Na akala nila mura pa rin yung bilihin. Palibasa hindi kasi naman mahal ba yung mga bilihin? Itlog? Corned beef? Una sa lahat, siguro. Meron pa ba dyan na tumatak sa'yo na comment para magbibigay tayo ng rebat? Yung list. Kahit anong tumbling ko, hindi ubra ang 1K challenge for 1 week. Sabi niya. Siguro hindi specify ni Neri kung pang ilang tao. Pero ina-assume natin na pang-apat kasi apat sila sa pamilya. Ano pa ba? Tapos, at least mas sinabi mo, parang pasok pa rin naman sa 1K. Kung titignan nila. Ang mahirap kasi dyan, yung mga tao, nininitpick nila, pinapasok nila yung mga sarili nila dun sa ginawang meal plan ni Neri. Paano kung 6 kayo? Hindi talaga mag-work yun para sa 6. Tapos sinasabi niya out of touch kasi mayaman nga naman siya. Widely known na may bakuran siya na puno ng pananim, ganun. So, pwede siya kumuha dun. Tapos,
dapat kasi, naging malinaw si Neri, di ba? Ito ang meal plan para sa mga nanay na may asawang rockstar. Tapos, na pwedeng bumili ng Fortuner. Na may mansion, may 3 restaurant, ganun. Para hindi na umiyak yung mga tao, no? Kasi, alam mo yun, pag ini-insert, yun yung mahirap pag ini-insert mo yung sarili mo sa ibang tao, talagang magmumukha ka mahirap. Tsaka itong mga mahihirap na to, sila yung maraming sabi, no? Pero kung mag-almusal naman, kaming mahihirap. Marami yan. Siguro kasi, to, saktuhan lang yung sinasabi ni Neri dito, kaya ganun. Try mo kayo magsalita sa mic, no? Hello. Hindi ba? Parang palayo ka na ng palayo. Nawili ako sa kata. Tawag dito. Kasi, tingin ko hindi naman masamang tao si Neri. Nung ginawa niya yun, akala niya siguro makakatulong. Pero parang ang pangit ng backlash sa kanya, no? Ang intention mo makatulong, tapos ninitpick ng mga tao yung mga nilagay mo, gano'n. Kasi yung mga, alam mo yung mahihirap na to, yung mga tao, yung by mahihirap sila, I mean sila yung mga ma-comment. Sila yung sobrang apektado. Kasi una sa lahat, hindi kayo pinilit ni Neri na panoorin yung content niya. Kayo yung nanood niyan. Walang sinabi, panoorin mo to yung gano'n, yung nakatutok lang sa mukha mo. Tapos pag lumalayo ka, nililipat yung position. Walang pumilit na manood Alam mo yun? Ikaw ba pare, paano mo ba tinitignan to? Kasi naghahanap na lang yung mga tao ng paggagalitan. Kasi ako bilang tao na yun, di rin naman ako mayaman. Pero halimbawa yung 1K na yun, kasi pinag-usapan namin ni Ali to, pasok sa atin dalawin sa position 1K, natin sa buhay. Na dalawa lang tayo, mag-live-in tayo. 1K, sabi sobra pa yun. Baka na-hit lang yung mga nag-ano lang, yung mga nagko-comment, sila yung hirap talaga pag-budgeting kasi marami siguro sila. Pwede. Pero hindi out of touch yung mga type of food na present niya sa mga tao. Yung mga breakfast, pwede mo nga skip yun As adults, yung bata lang yung papakainin mo. Mas makakamura ka ba rin Ikaw ba pare? Paano ba tinitingnan to? Baka parang sa mga bata talaga yun. Kaya mo ba i-defend yung mga kaya mo ba mag-devil's advocate para dun sa mga nagko-comment? Mag-make sense yung mga sinasabi nila na out of touch. Sige, mag-base na rin ako dun sa sinasabi ng iba. Kasi, unang-una, mahal na yung bigas. Magkano na kilo na bigas? Magkano nga ba? Pinakabababa, 41, pero NFA to? Hindi lang siya NFA, parang yung pabulok na. May nabubulok pa lang bigas? Yung parang, tas sobrang liliit na ng butil. Yung pakain na lang talaga sa aso kung tawagin nila. Talaga? May ganong specific? Yung mga ganon. Tayo na pinagsasaing yung aso. 41. Kapal ang mukha naman. Privilege ng mga aso. Mas mahal pa daw pagkain ng aso kaysa sa tao. Kasi yun. Sa sobrang mahal din ng... Hindi ko na rin alam kung magkano NFA. Ang bigas namin, hindi kami kakanin. No rice kayo ngayon? Hindi naman. Konti lang kami magbigas. Hindi sobrang dami. Nagkakanin kayo? Oo, konti lang. Sira ulo ko sa'yo. Pero, hindi kami nagkakanin, pero konti lang. Hindi yung kada meal may kanin. Hindi ganun. Talaga? Anong kinakain nyo lang? Ulam? Nagpapapak lang kayo? Minsan, ganun. Bread? Minsan, wala. Sige, pagtanggol mo yung mga tao, yung mga sinasabi nila. Lang naman sinasabi niya, mahal na bilihin ngayon. Mag-devil's advocate na. Bakit nagme-make sense yun? Sige. Tingnan ulit natin yung menu. Ano lang tayo. Scrambled egg with tomatoes. Alam ba yung tomatoes tsaka onion? Bumili ako makalawa. Siguro nasa 40 pesos na agad. Dalawang onion, dalawang tomatoes. Na 30 plus, ganun. 40. Tapos, yung sinigang, pork sinigang. Karne, magkano na ngayon ang karne ng baboy? 350. Tapos, so kung 4 kayo, mga ilan? Nag-agree lang ako. Hindi ko alam. Sige, talaga. Mga ganun, 350. Kung 4 kayo, siguro kalahating kilo. Para sa meal? Isang meal lang yun. Ano pa? Fried bangus, mahal na rin yata isda ngayon. Ito, giniling na baboy. So pag medyo madaling yan i-defend kasi wala naman siya sinabing sahog Giniling mo lang, hindi igigisa. Di ba? Point ni Neri yun sa akin. So
So, yun. Ano yung escabeche? Hindi, pare, ano ba? Saan ka ba pumupunta dito? Hindi. Binibigyan ko ng price based din sa mga nabibili ko. Okay. Kung Minimental aabot, compute mo ba? Okay. Kung aabot. So, 1K. Hindi ko alam yung escabeche. Hindi ka rin alam yun. Pero sige, presyuhan natin mga 80 pesos. 80 pesos? Ano ba yun? Hindi ko rin alam kung ano escabeche. Sige, tunog 80 pesos siya. Tunog 80 pesos. Sige, yun na. O, 80. Tapos oatmeal with banana. Magkano na saging ngayon? 2 piraso. 20. Pag bumibili ka ng saging, 2 piraso? Minsan, pag ano. Kasi nabubulok sa akin eh. Tinitimbang naman. Hindi pa ako wala pa ako nakilala ng ganun. Talaga? Kuya, pabiling 2 saging. Oo, meron. Pwede yun. Kasi mabubulok sa ref kapag sobrang dami. Okay. Ganun, kaya ganun lang ako bumili. Nasan ka na? Sa Thursday ka na ba? Hindi, puro lunch na yung binanggit ko. Lugaw with boiled egg. Pero pre, tumatagal ang haba ng mga silence. ano ba? Ano tinatanong mo? Kumbaga cut to the chase. Ano? Mataas na yung presyo ng bilihin ngayon. Kaya, tas depende pa sa palengke. Depende pa sa bilihan. Meron mga malalaking patong. Kaya siguro yung mga nagsasabi na hindi kaya to. Ayun, siguro sila yung nasa lugar din na mahal yung mga bilihin sa kanila. Hindi tulad kila Neri na nasa backyard lang. Mura ba sa Cavite? Ang mga ano? Tingin mo? Feeling ko similar lang. Similar lang. Kumpara sa Manila. Pero yun. Ay naman, yun lang. Ay, sa taas ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin, ipagtatanggol ka. Magde-devil's advocate ka nga. Na tawag dito. Bakit nagme-make sense yung mga sinasabi nila? Kumbaga, ano mo yun? Bakit out of touch si Neri, pare? Yun. Kasi tingin nga siguro nila na hindi alam ni Neri yung mga presyuhan talaga dun sa palibasa kasi meron silang backyard, ganyan. Hindi alam ni Neri yung totoong presyuhan sa market. Kaya niya nasasabi na kaya yung 1K per week. So tama lang yung mga, sa tingin mo may point naman yung mga tao. Yung iba, kasi sila yung nasa lugar nga na siguro, mahal talaga yung mga bilihin. Siguro ang sarap lang din magalit sa mga ngayon, sa mga successful. Parang hindi naman talaga issue to para sa akin, yung pag tinitignan ko. Naghahanap na lang ng pagkagalitan, ng next na pagkakagalitan yung mga tao. Kasi next week mayroon na ng tayong bagong pagkakagalitan. And to tell you the truth, pare, it's exhausting. Parang, ito ba ang bagong pastime ng mga tao ngayon, yung mag-hate? Parang nakakapagod na nagbibigay ka ng time mo para mag-comment sa mga post nila. Obviously, hindi para sa'yo yun. Hindi para sa'yo yung content na yun. Ang mga content mo, pang Bogart TV ka lang, mga ganun. Yung pag pumupunta ka dun sa mga mayabang pakinggan. Pero, hindi para sa'yo yung content na yun. Yun lang. Wala rin point yung pag-hate sa tao. Yung sinisiraan mo. Kasi siguro pangit hindi pala siguro. Sobrang pangit sa pakiramdam. Nang may nag-hate sa'yo. Pero yung intention mo talaga, makatulong lang. Parang ganun. Alam mo yun yung akala mo nakakatulong ka tapos pinagsasabihan kang out of touch. Tingin ko hindi masamang tao si Neri. Feeling ko mabuti siyang tao. Naniniwala ko na she meant well nung ginawa niya yung content na yun. Kasi to tell the truth, yung tinitignan ko yung 1K na yun, makakatulong sa akin yun. Sa amin, bilang in a relationship na magka-live-in. Tapos, walang responsibility. I'm sure makakatulong yun sa amin na guide. Ganun. Hindi naman niya sinabing ito yung dapat yung gawin. Guide lang yun. Ito yung ginagawa ko. Hindi. Yun, kulang sa disclaimer si Neri. Dapat ang ginagawa niya, mahalaga yung disclaimer. Kasi pag hindi mo ginagawa yun, ina-assume mo na pare-pareho kayo ng estado ng pamumuhay or isa kang expert, ganun. So, pwede ka magsabihin na sana matuto siya mag-disclaimer na ito yung nagwo-work sa akin. Not necessarily magwo-work sa inyo. Ito yung ginagawa ko, nagwo-work sa akin to. Pero hindi ibig sabihin nun magwo-work sa lahat. Ganun. Tapos, siguro kailangan niya rin mag-disclaimer. Kasi mahalaga yung disclaimer. Kailangan niyang sabihin na
coming from a place of privilege to. Pero medyo mahaba. Pero I'm sure pwede niyang paigsin na. Ito mga, coming from a place of privilege na may asawang rockstar. May mansion sa Tagaytay. May 3 mansion sa Tagaytay. May pananim, ganun. Joking, yun, syempre joke lang yun. Pero kailangan niya magbigay ng ganun na hindi para sa inyo ito ganun. Hindi, pero siguro na lahat. Kaya yung, mga maraming tao sa pamilya nila. Umaray. Parang, parang gago naman to. Parang 1K, okay ka lang. Ganun. Pero hindi niya specify kung ilang tao. Ganun. So, mahalaga siguro. Tsaka sinabi niya na nakikita ko mali. Ano yun? Para sa mga nanay, sabi niya. Para sa mga nanay na mamamalengke bukas. Parang ang naging target niya dun sa post niya yung mga nanay na madalas mamalengke. Hindi yun sa grocery, yung mamamalengke talaga. Yung may ihahatid na bata sa school. Tapos pag-uwi, siya yung mamamalengke pa. Parang ganun. Yung hindi siya ka-level ni Neri ng buhay. Kaya dun siguro nagkaroon din ng disconnect. So, pero, Neri, hindi ka gagawa. Alam mo, mahirap gawin yung mga ganun, na ganung meal plan. Mahirap yun. I'm sure, araw bago niya finalize. Ganun. Maganda pa yung template ng niya. Sineryoso niya talaga. Kaso, ayun nga, pag pinipick apart ng mga tao yung mga post mo, kasi yun nga, kulang. Ewan ko ba bakit kailangan i-insert ng mga tao yung human nature yun. Yung sarili nila palagi. Alam mo yun yung mga tao na feeling ko yung mga nagko-comment dyan, sila yung mga magulang na pag may achievement yung anak nila, sinasabi nila mana sa nanay. Yung palaging nilang ini-insert, obligado silang i-insert yung sarili nila. Yung ginagawa nilang achievement nila, yung achievement ng ibang tao. Ganun. Sila yung mga, pag ini-envision ko yung mga nagko-comment, yung nagtitake ng time para mag-comment. Pare ako, hindi ako nagko-comment. Kung ayaw mo, no? Kung ayaw mo ng content. Kahit sobrang, kahit na-trigger ako, halimbawa, hindi, mag-a-attempt ako, tapos buburahin ko. Parang sasabihin ko sa sarili, bakit pa ginagawa to? Para saan tong para saan mapupunta tong hate na to? Kahit nakuha yung giggle ko, hindi ako nagko-comment pare. Kaya yung tingin ko sa mga tao, sila yung mga ganun, yung palagi nilang ini-insert yung sarili nila sa conversation. Hindi pwedeng hindi. Alam mo yun? Parang mga din, feeling, kasi, nature din siguro ng tao na kapag may nakita siyang kahit konting mali, parang sabi niya, hindi ako yung tama. Mas madali talaga makita yung mali ng ibang tao kaysa yung mali mo. Ako yung magaling. Nakakalungkot lang kasi alam kong maganda intention ng tao. Ganun. Siguro nagkulang. Hindi siya nagkamali, nagkulang lang siya sa mga pa-disclaimer to. Yan sinabi ko kanina. Or specify kung para kanino ba talaga to. Ganun. Kasi pag yun nakabasa niyan, yun nakatira halimbawa sa squatters. Talaga mapapa-comment yan 1K. Hindi ko para sa aming 8 na tao. Ganun. Ako rin, hindi ko na nakikita yung mga ganun. Kasi marami followers si Neri na mga nanay. Yun yung target. Yun yung demographic niya, mga nanay. Yun yung mga nagko-comment sa kanya. Tapos siguro nung nakita nila na tayo na 1K para sa amin yun. Yun mga nanay na yun. Yung mga maaga na buntis. Yung mga nabuntis tapos nagpakasal. Ayun. Ayun nga, tulad ng sabi mo, Neri, hindi ka gago. Pero, di ba, mula sa isang taong nakakaintindi, ano tingin mo ang comment dapat? Kung hindi siya, ano ang comment? Kung ako yung magko-comment, ganun. Siguro ang i-comment tayo, hindi ko kasi nakikita yung sarili. Pero sige, kung magko-comment man ako, siguro manghihingi ako ng, kasi sabi niya palengke, diba? Siguro manghihingi ako ng, nagbigay ba siya ng breakdown? Wala siyang breakdown. So siguro manghihingi ako ng, para sa 4 na tao ba to? Manghihingi ako ng specifics, yung mga ganun. Kasi hindi itlog, magkano lang itlog pa? Tapos, nga, no, puro hate agad din. Hindi mo na nagtanong magkano ganito. Walang nagtanong. Walang nag-ano. May isa. Kumbaga, tinake lang nila yung information as surface level. Pero yun, ayun. So, pag content creator ka, kailangan mo talaga maging mindful sa mga ganyan bagay. Siguro kailangan maging mindful. Kasi nakikita mo naman sa analytics kung ano yung demographic mo eh. Kung
ilan ang ratio ng babae, lalaki, gano'n, trans, non-binary. May gano'n na ba sa analytics? Meron. Okay. Meron. Di mo ba chinecheck yung analytics na itong ano? Meron, pero walang trans, walang... Yung demographic? Oo. Baka kasi wala pa nakikinig sa ating trans. Baka. Wala pong nag-identify as trans. Pero meron pala nun. Pero meron. Mga progressive yung mga ganyan. Katangahan. May isa lang na nagtanong, sabi niya, breakdown please. Share your market where you bought your groceries. Ayun, medyo okay to. Mas okay nga yan. Pero alam mo yun, kailangan mo ba isipin yun bilang content creator? Yung sasabihin ng iba? Hindi. Ano nga yung sinasabi ko? Yung breakdown, kailangan mo ba siguro. Parang malinaw. Nakakapagod na. Kasi si Neri sikat siya. Sa totoo lang. Nasa spotlight siya. Kaya kahit anong sabihin niya, i-pick apart nga, i-check yung mga nuances ng pagkakasabi mo, yung mga ano. Ba't ganun? Anyway, wala eh. Wala na. O kaya, pinakamaganda siguro. Tulad nga sabi ko, nakakapagod na yung outrage. Pero okay din na pinag-uusapan for reasons. Tsaka siguro kung may de-debunk, tawag din. Kung meron magdi-disprove nung claim ni Neri na kaya to. Pwede gusto kong gawin yun kaso natamad ako eh. Ay, gagawin mong content? Oo, parang bibili ako ng scrambled eggs, ng itlog ganyan, tapos magkano yung ganun. Tapos magkano yung ginisang munggo, magagastos pa, ganun. Para ma-disprove or ma-prove kung totoo nga na kaya yung 1K. Hindi yung puro lang. Finactor niya ba dyan yung bigas? Sinama niya sa breakdown? Parang wala, no? With rice lang, ganun. Kasi yun din sabi ng iba. Yung pagdating sa rice, meron ka na sa bahay nun, hindi mo na siya. Ano ba nangyayari sa bigas ngayon, pare? Dahil, bakit sobrang inflation? Ano nangyayari? Ang sabi ni President, di ba siya ang secretary ng ngayon? Agriculture. Panis. Hindi ko alam. Dahil sa mga cartel, rice cartel, nag-hoard ng maraming bigas. Anong rice cartel? Paano ba? Yung nag-hoard sila ng maraming bigas. Tawag doon pag nag-hoard ka, cartel ka? Tapos, hino-hold nila ata yung supply para tumaas yung demand. Oo, ganun. Kinokontrol nila. Kaya tumataas yung presyo. Tapos merong mga nag-i-import ng bigas pinapalabas nila na locally made. Kasi mas mahal yung locally made na bigas. Parang pero hindi, in reality, imported yan. Mura lang talaga siya. Nililipat ng sako, parang gano'n. Okay. Kaya, okay. So, may mga gumagawa nun. Tapos, meron. So, kaya sobrang mahal ng bigas ngayon? Kaya, may mga gumagawa. Napaka naman. Napakawalang pare. Iba kasi talaga nagagawa ng kapitalismo, hindi mo sila maani. Walang walang hangganan ng greed, pare. Walang how much is enough sa mga yan eh. Oo. Nakakatakot din maging mayaman, no? Kaya okay na ako sa ganito, yung naive, yung walang alam sa nangyayari. Ganun. Kasi naniniwala ka bang you'll make a difference dito sa Pilipinas, sa mundo? Ganun. Ako? Oo. Parang ngayon hindi. Ako din. Sa totoo lang. Parang feeling ko lang ako dito. Organism lang ako dito. Wala talagang magagawa. Hindi ako importante. Kaya hindi rin ako nagpo-post sa Facebook kasi hindi naman talaga hindi exciting yung buhay ko. Ganun. Hindi na kailangan hindi ko na kailangan dumagdag sa mga opinion. Sa billion na opinion dito sa. Ayun din yun. Kung babalik ako, feeling ko hindi ako ganun ka-importante para alamin yung mga yan. May pake ka ba sa mga nangyayari? Oo, meron. Parang, in what way? Ano ba? Concern ako dun sa mga kawawa talaga yung, parang nafe-feel ko yung mga pinagdaraanan ng iba na nagiging biktima lang din ng sistema, parang gano'n. Na nakakaawa. Sana, alam kong wala akong magagawa, pero hoping na sana at least meron kahit konti, gano'n. Kaso hindi ko alam kung paano eh. Yun din eh. Hindi ka, clueless ka eh. Parang sa naging norm na yung corruption dito sa atin na at this point, na ako, desensitized, ano ba mas magandang word? Manhid. Isa lang yung meaning nun eh. Manhid na ako
na magko-corrupt ka, go ahead pare, wala akong pake. Nanakawan mo yung Pilipinas, have fun pre. Kunin mo lahat. Go get it. Parang ganun yung nararamdaman. Sobrang wala na akong pake, sobrang wala na akong hindi ko na nakikita ng pag-asa. Pwede ko na lang pagtawanan. Ganun. Yun lang yung magagawa ko. Yun lang yung role ko dito sa ano natin, sa bansa natin. Pagtatawanan lang ko lang anong mangyayari. Pero yung hopeful, parang dati nga sabi ko, hindi ako mag-abroad, hihintayin ko yung mag-progress, feeling ko kaya. Pero at this point, hindi ko na nakikitaan. Parang wala na pag-asa. Sobrang yung pinapairal na dito sa bansa natin, kabobohan. Yung yung susunod ka na sa nangyayari. Yun yung nangyayari sa akin, pare. Wala na akong pake. Gusto mag-corrupt, bahala ka, pare. Hindi na nga, feeling ko nga, hindi na akong boboto ulit eh. Kung halimbawa, Vico Soto type of politician yung on board ako, sige. You have my vote. Yung alam mong gusto nilang public service talaga yung hangad, hindi yung pera. Pero sa ngayon, parang nawawalan na ako ng gana eh. Hindi pala nawawalan na ako ng gana. At wala na rin akong pake. Kumbaga, mabubuhay na lang ako dito sa small echo chamber ko. Which is comedy. Ito na lang yung ito na lang nagmamatter sa akin. Pero wala na akong pake sa mga government, ganun. Wala na akong pake sa anong gagawin nila kasi sa totoo lang wala ka na magagawa eh. Kahit nga yung mga nag-attempt na mag-speak up, pinapatahimik. Isipin mo yun pare. Na pag kumana ka ng may bibisita sa'yo, ganun. Di ba? Nakakatakot na lang na mas okay na wala ka na lang pake. Pero sabi mo, ikaw may pake. Meron. Kasi paano ko ba sasabihin? Kasi ang hirap lang kunin nung yung sinasabi natin na justice pagdating sa ganun. Pero sana, hindi ko rin kung paano. Ano yung sa tingin mo steps para? Alam mo, naisip ko dati. Kasi din ako sa Facebook. Mapala comment dati. Naisip ko magtakbo kung kagawad. Parang sisimulan ko. Kasi hindi mo mababago yung sistema kung wala ka dun eh. Sa totoo lang, kahit magsisigaw sa kalsada tayo, may nababago pero hindi sa tingin mo, sobrang... you'll make a difference sa ganung paraan? Kung nandun ako siguro. At theoretically, makakatulong ka kasi andun yung willingness mo. Pero kakainin ka pa rin ng sistema kasi siguro 95% ng mga politicians ayaw nung way mo. Parang ganun. Parang nangyari kay Vico. Yun. Yun siya yung prime example. Sa tingin mo, hindi ka magiging corrupt na tao? Hindi ka matitempt? Ayaw magsaltaan tapos. Hindi, pero hindi naman siguro. Niwala ka na hindi ka masisilaw. Matitempt, Sa ngayon? Base sa pagkakakilala mo sa sarili mo? Hindi naman. Ako hindi ko naging treasurer ako dati. 5 piso lang ako eh. Hindi, joke lang. Sabi nga ni Vico, pag kumuha ka ng maliit, yung narinig ko yung kwento niya, parang pagka-upo niya, pinakitaan siya ng pera. Na ito yung matatanggap mo, parang so and so. Ganun. So sabi niya, pag tinanggap ko to, ito na yung pinakamalit na makukuha ko. From there, palaki na ng palaki. Kasi pag iisipin mo, sobrang anti-corrupt ni Vico. Pinapakita niya yung mga ginastos ng past. Tapos ito yung ginastos namin. So meron pa palang ibababa. Halimbawa yung sa mga kalendaryo sa Pasig. Nung etong taon na to, magme-makeup lang ako ng numbers 5 million na gastos natin sa kalendary. Pero pwede naman palang 1 million. Yung mga ganun. So saan napunta yung 4 million? Hindi ako magsasabi pero the writings are on the wall. Yung mga ganun, yung mga Maharlika fan, ayun, naririnig ko yan. Alam natin lahat na paraan lang nila yan. Napaka-obvious. Confidential fund. Narinig ko ba yun? Yung confidential. Ayun pa lang eh. Yung word pa lang na ginamit nila. Hindi man lang nila, brainstorm. Hindi, alam mo, anong papangalan natin dito? Yung sobrang sketchy na word, pare. Confidential. Putang inang yan. Parang, di mo alam kung boba ba yung mga tao? Apparently, oo. Pinag-isipan nila na siguro natanggap na nila na ay okay na sa mga tao na pag nakawan tong mga to. Gawin na nating obvious para para hindi na tayo magtatago. Hindi ng mukha eh. Parang kumbaga ginagago na yung mga Pilipino. Wala rin ayun yun.
wala ka na magagawa eh. Gagawin namin to. Anong gagawin mo? Yun nga. Ano ngayon? Confidential fund? Ano ngayon? Anong ganun? Naharap-harapan nagaguhan, tapos wala ka rin magawa. Napaka-helpless natin bilang ordinaryong tao. Ayun. Nakakalungkot lang din. Kaya ang sarap isipin na sana may magagawa ako pero sobrang hirap. Pero yun nga, yun yung sabi mo, magkakagawad ka. Feeling ko, magiging outcast ka dun eh. Pag ganito yung pinaglalaban mo. Totoo. Kasi nasa tao din eh. Kasi pipiliin nila yung mas popular. Kaysa sa... popularity contest ng election. Yan talaga. May election ngayon, no? SK... No, breeding grounds ng mga corrupt na tao. Wala namang yung mga sumasali din dyan, mga din eh, popular, mga pogi lang din. Maganda yung tsura, maganda yung apelido. Mga ganun. Pero wala namang intention makatulong talaga yung mga yan. May mga achievements naman sila. Tulad ng MVP ng liga. Tama. Yung mga point guard. Nanalo ng 30 points naman last na liga. Pwede ka na mag-SK. Nanalo ng pagandahan sa school, beauty contest sa school, mga ganun. Pwede na silang politician. TikTokerist. Nakakalungkot eh. May 1 million followers sa TikTok. Yun. Mga ganong credentials sila na nilalagay. Ayun lang. Ayun. Siguro, kung meron man ako nakuha dito sa natin, sa episode natin. Wala na akong pake. At this point, magbabayad ba ako ng tax? Siguro. Record eh. Hindi ka ba parang naiinis or nalulungkot na ganun? Nagbabayad ka ng tax. Tapos, dapat mapupunta siya sa tulad sa ibang bansa, ginagamit sa libreng healthcare. Ginagamit sa magagandang daan, ganyan. Pero dito, binubulsa lang ng mga mayayaman. Parang, kasi may greed talaga eh. Parang, okay na tayo sa ganun. Yun naman yung sinasabi ng iba. Okay na kayo sa ganyan? Ayun ang kulang kasi sa atin yung transparency. Yung parang ginagawa ni Vico Soto na okay lang sa akin na gamitin mo yung tax peso ko, tax money ko. Pero at least pakita nyo naman kung saan. No? Yung maging transparent naman kayo. Hindi yung lumang galawan na magbibigay ng budget. Ayun pare. Meron pa tayong stupid source? Gusto mo sa next recording? Sige. Dito na namin tatapusin itong napaka-depressing na episode ng Just Woke Up Podcast. Naiba na wala. Ito nga pala ang podcast na ito kung saan di naman kami madamot sa kwentuhan at tawanan, pare. Kaya kung alaws kayo, norem kami.